Title, Ang Nawalang Anghel ng Pasko. 5 taong gulang pa lang si Arvin nang siya ay mawala sa gitna ng kanilang biyahe papuntang Leyte. Sama-sama silang maganak sa isang bus, puno ng saya habang inaabangan ang kasal ng isang malapit na kamag-anak. Sa isang hintuan ng bus para sa panandaliang pahinga, nagpaalam si Arvin sa kanyang ina, si Teresa, na pupunta sa palikuran. Ngunit sa isang iglap sa gitna ng mataong terminal, nawala si Arvin. Nang hindi siya makabalik kaagad, umandar ang bus na iniisip ng kanyang mga magulang na sumakay na siya. Nang maglaon, natuklasan nilang wala si Arvin sa bus, ngunit huli na upang balikan siya. Si Arvin, takot at umiiyak, naghintay sa terminal. Ngunit dahil sa kawalan ng gabay at takot, unti-unti siyang napalayo sa lugar at napadpad sa ibang bahagi ng bayan. Walang direksyon, natutunan niyang magtiis, umaasa sa awa ng iba upang makaligtas. Sa 3 taon na lumipas, natutunan ni Arvin ang mabuhay sa lansangan. Natutulog siya sa ilalim ng mga tulay o sa mga karito ng basura. Ang araw-araw ay pakikibaka para sa pagkain at kaligtasan. Sa kabila nito, nanatili siyang mabait at magalang, ang kanyang pangarap na makabalik sa pamilya ang nagbibigay lakas sa kanya. Tuwing Pasko, mas tumitindi ang lungkot niya. Sa gitna ng mga caroling at masayang pamilya, ang tanging regalo niya ay ang panalangin sa Diyos. Panginoon, sana po makita ko ulit si Mama. Isang gabi ng Desyembre, sa gitna ng traffic sa Maynila, naisipan ni Arvin na kumanta sa tabi ng mga sasakyan upang magkaroling. Habang umaawit ng Pasko na Sinta Ko, lumapit siya sa isang SUV. Ang ganda ng boses ni Arvin kahit pagod na siya ay nagdala ng kakaibang damdamin sa babaeng nasa loob ng kotse, si Teresa. Si Teresa, isang negosyanteng babae na abala sa trabaho, biglang natigilan. Ang boses ni Arvin ay tila humagod sa kanyang puso, ngunit hindi niya lubos mawari kung bakit. Tumigil siya sandali, binuksan ang bintana at iniabot ang ilang barya. Habang tinignan niya ang bata, may kung anong pamilyar sa mukha nito. Ngumiti si Arvin at nagpasalamat. Salamat po, tita. Maligayang Pasko. Habang umaandar ang kotse, nanatiling nasa isipan ni Teresa ang bata. May naramdaman siyang hindi may paliwanag. Parang kilala niya ito, ngunit hindi niya matukoy kung paano. Pag-uwi ni Teresa, muling bumalik sa kanya ang sakit ng pagkawala ng anak. Araw-araw niyang naisip ang mukha ni Arvin, ang kanyang nawawalang anak na halos 5 taon na niyang hinahanap. Pinilit nilang mag-asawa na hanapin siya, ngunit walang nangyari. Sa puntong yon, parang muli siyang nabuhay sa lungkot ng nakaraan. Kinabukasan, bumalik siya sa parehong lugar kung saan niya nakita ang bata. Sinubukan niyang hanapin ito, ngunit hindi niya ito nakita. Tumawag siya sa mga tanod sa lugar, nagtanong sa mga vendors, ngunit walang makapagbigay ng impormasyon. Habang patuloy na hinahanap si Arvin, dumaan si Teresa sa maraming pagsubok. Una, pinagsabihan siya ng kanyang asawa na si Ramon na baka isa lamang itong ilusyon at mas mabuting mag-move on na sila. Ngunit hindi sumuko si Teresa. Minsan, may nakita siyang batang may hawig kay Arvin, ngunit nang lapitan niya ito, nagkamali lamang pala siya. Ang bawat kabiguan ay nagpapalalim ng kanyang sakit, ngunit ang pakiramdam niya na malapit na siya ay hindi siya mapakali. Samantala, si Arvin ay patuloy sa kanyang simpleng pamumuhay. Hindi niya alam na unti-unti nang lumalapit sa kanya ang hinahanap niyang pagmamahal. Isang gabi, sa gitna ng malamig na Disyembre, muling nakita ni Teresa si Arvin sa parehong lugar. Ngayon, kumakanta ito na ang Pasko ay sumapit kasama ang iba pang bata. Tumigil muli ang kotse niya. Nang bumaba si Teresa at lumapit, nagulat si Arvin. "Nak, anong pangalan mo?" tanong ni Teresa, nanginginig ang boses. "Arvin po," sagot ng bata, nakangiti. Halos tumigil ang mundo ni Teresa. Nangingilid ang luha niya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Tumalikod siya, hindi pa sigurado kung tama ang iniisip niya. Masyado pang masakit para magpadalos-dalos. Sa kabila ng kanyang pagdududa, nagpasya si Teresa na alamin ang katotohanan. Kinausap niya ang mga social workers at humingi ng tulong upang masuri ang DNA ng bata. Ngunit bago makuha ang resulta, muling nawala si Arvin. Lumipat ito ng lugar upang magkaroling kasama ang ibang bata. Dahil dito, naghanap muli si Teresa. Sa kabila ng pagod at pangungutya ng iba, hindi siya tumigil. Pinuntahan niya ang bawat lugar kung saan posibleng magpunta si Arvin. Pagkalipas ng ilang linggo, sa wakas ay natagpuan ni Teresa si Arvin. Nang dumating ang resulta ng DNA test, positibong si Arvin ang kanyang nawawalang anak. Sa wakas, napatunayan niyang hindi siya nagkamali sa kanyang pakiramdam. Niyakap niya si Arvin ng mahigpit at umiiyak na sinabi, "Anak, ikaw nga si Arvin ko. Hindi ka na mawawala ulit." Si Arvin, hindi agad makapaniwala, ngunit unti-unting bumigay sa yakap ng ina. Sa kabila ng mga taon ng paghihiwalay,
Naramdaman niya ang init ng pagmamahal na matagal niyang hinahanap. Naging napaka-espesyal ng Pasko para sa kanilang mag-anak. Hindi may paliwanag ang saya ng kanilang muling pagsasama. Si Arvin, na noon ay nangangarap lamang ng isang Pasko kasama ang kanyang pamilya, ay natupad ang pinakamatagal niyang hiling. Habang nagbubukas ng regalo, tumingin si Arvin kay Teresa at mahigpit itong yakap. Salamat po Mama, pinakinggan po ng Diyos ang panalangin ko. At mula noon, ang kwento ni Arvin ay naging inspirasyon sa iba, na ang pagmamahal ng isang pamilya ay hindi kayang talunin ng kahit anong pagsubok, kahit pa ng mahabang panahon ng pagkakahiwalay.